6 years ago po, natutunan ko 'to nung ako ay nasa Bible school kasi meron kaming, semester na pag-aaral noon sa Leadership 1. Ang teacher namin nun is asawa nung bishop at favorite na favorite niya si John C. Maxwell. Kung nakikilala niyo po si John C. Maxwell, marami po siyang libro na isulat patungkol sa leadership. So, siya po ay kilala sa Christianity at siya din ay kilala sa mga businessman o kahit sa mundo po. Kasi po yung mga books niya, it both practical and spiritual na meron po kayo matututunan. So, ang sabi po di ko alam kung napakinggan nyo na din to sa iba, pero ito ay isa sa mga famous na line na may connection sa pag-aaral natin ngayong gabing ito. Ang sabi po ni John C. Maxwell, teamwork makes the dream work. Yun. So, hindi ko nakakalimutan 'to kasi 6 years ago, ito yung tumatatak sa akin. Kaya kahit nung nasa, corporate na ako noon na pagtatrabaho, inuulit-ulit din nila 'to, na kung walang teamwork, kahit mayroong dream, hindi po mangyayari kasi hindi ito kayang gawin ng isang tao lang. So, ang natutunan ko sa linggo na ito patungkol sa vision, vision is something na hindi ikaw yung gagawa lang mag-isa. Kundi ang vision palaging ito ay pinapakita upang gawin mong may kasama. Kahit po dun sa pag-aaral namin sa Genesis, 'di ba, kahit si Adam binigyan siya ng Eve. So, a great leaders po don't build dreams alone, kundi nagbi-build po tayo ng teams ng mga kamanggagawa ng Diyos para mag-carry nung vision kasama sila. Ang problema kung hindi nila na-catch ng mabuti yung vision na pinapakita sa'yo ng Panginoon. So, yan po, great leaders don't build dreams alone, they build teams that carry the vision. So, ready na ba kayo sa ating bibigay na example ngayong gabing ito? Kasi meron po akong sinabi sa inyo na teasers. Ano yung mga hula nyo kung sino yung bibigyan natin ng example na Old Testament? Puwede po bang may unmute kung naisipan natin kung sino yung bibigyan nating example ngayong gabi? Sino siya? Hula. Ang tahimik ng Presbyterian Church ngayong gabi. Si Moses. Si Moses. Okay, thank you Ate Ivy. Sino pa ang may hula? Pakibilisan lang po kasi limited lang yung time natin. Pasensya na. Hindi ko kayo maihintay hanggang midnight. Pwede pong gamitin ang chat box. Pwede po tayo mag-participate. Sino po ang hula natin bukod kay Moses? Okay. Meron po ba? Baka mamaya pa pong midnight yun, maano natin. Sa hula po ay si Ate Jazz ang nanalo. Nabigay niya na last week sa atin. Ang ating pong gagamitin na example ngayong gabing ito is si Nehemiah. Example of a visionary leader po, faith, purpose, vision, and impact. Pakibuksan niyo po kung meron kayong mga Tagalog ngayon, pero basahin lang ko lang po sa English. Nehemiah 2 or Nehemiah chapter 2, verse 17 to 18. So, a little bit introduction po kay Nehemiah. Hindi ko bibigay sa inyo lahat kasi baka abutin nga tayo ng midnight ngayong gabing to. Ang Nehemiah po, mayroong 13 chapters at alam ko po na si Nehemiah ay hindi kasama sa mga major prophets. Siya po ay isa sa mga minor prophets kasi yung naisulat niya po is maikli lang. Sinasabi din sa amin dati sa Bible School, masasabi kasing minor prophets kasi doon lang siya specific, parang isang isang bayan lang siya nag-impact. Pero siyempre si Nehemiah ay kilala sa buong Israel dahil siya ay isa sa mga historical na ginamit ng Panginoon para ma-build ma-build yung walls ng Jerusalem nung ito ay bumagsak. Siya po ay cup-bearer ng hari na si King Artaxerxes of Persia. Kasi marami pong sumakop sa Israel, di ba po? Babylon, Persia, even yung pinakalas na po yung Romans. So, yan. Na
rebuilding doon sa Jerusalem walls po kasi nga yan ay bumagsak. Tapos hindi lang ito pag-build talaga sa physical, kundi ito ay mayroong spiritual reformation. Meaning to say, ito po ay ginigising ni Nehemiah o ginigising ng Diyos pamagitan ni Nehemiah ang bayang Israel na kailangan nilang tumayo mula sa devastation or mula dun sa pagkabagsak nila. Not only physically speaking, but spiritually speaking. Ganun po ang leader. At kung maalala nyo po, or kung nabasa nyo na to, o hindi nyo pa nababasa, si Ezra po, si Ezra ay isang katuwang niya sa pagbibuild ng dito sa walls ng Jerusalem. Ito po ay ginagamit din minsan ng mga example kapag meron po kayong mga church building. Kung halimbawa, kung ang church niyo ay nagde-desire na magkaroon ng sariling building or magkaroon ng mga parang mga um, extension ng mga churches na magkaroon na sila ng mga sariling building saan mang lugar. So yan, si Nehemiah po ay ginagamit na example dyan kasi yung leadership niya. So ang matutunan po natin kay Nehemiah, kahit sa pagbubukas lang po ng chapter 1, nanalangin muna siya bago siya makatanggap ng vision. At nung natanggap niya na yung vision, ito po yung pag-aaralan natin kasi nasa chapter 2 lang po ang kukunin natin. So, hindi po natin lahat masasabi ang patungkol kay Nehemiah, pero ang maliwanag lang po sa atin na under sila ng pagkakasakop nung panahon na nabubuhay si Nehemiah. Siya po ay Jewish, pero sila po ay nasasakop ng Persia at that time. So, yun. Meron po bang nakapagbukas na sa Tagalog? Kung meron po, pwede po bang pabasa? Nehemiah 2:17 and 18. And then pa-ready po si Rod, babasahin ang English na nandito sa slide. Sige po. Sige po. Nehemias 2 verse 17-18. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Ang dilim, ang pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naganda nga sila upang simulan ang gawain. Okay, salamat po, Nay Dolly. So, yan po ay sa Nehemiah 2:17 to 18. Siya po ang gagamitin natin ngayon, a visionary leader. Marami po tayong pwedeng gamitin sa Old Testament, pero ito po ay isa sa mga na napaalala sa akin ng Panginoon kasi ito ay nabasa ko ang aklat ng Nehemiah bago pa mag-pandemic. Yun. Alam ko 2 beses ko na nabasa yung mga minor prophets. So, dito po sa 17 and 18, Rod, pabasa nga ako. Nehemiah 2:17. Then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. And verse 18. And I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to this good work. Ayan, so po, sa mga note takers po, marami tayong matututunan sa gabing ito patungkol sa mga sinabi dito sa verse 17 and 18. Number 1, sabi po dito, di ba, then I said to them, meaning to say, si Nehemiah po ang nagsasalita na, kasi po kung mababasa niyo po yung Nehemiah, pinayagan siya ni King Artasarchus, ang hirap din kasi nung pangalan niya. Basta po siya, ayun, naitayo yung builds ng Jerusalem kasi po ito ay nasira ng Babylonians, kasi sinakop din po sila ng mga Babylonians, under po nung leadership ni Nebuchadnezzar. Kung kilala niyo po si Nebuchadnezzar, siya po 'di ba yung hari na maayos yung ano niya,
yung una pero naging baliw siya kasi nagmataas siya pero ibinalik ulit yung kanyang parang katinuan. Nasa book po siya ni Daniel, ni Prophet Daniel. So may paniniwala po na sinulat daw niya yung first to three chapters ng Daniel or siya yung pinaka-highlight doon sa chapter na yon, 1 to 3. Ayun. So siya po ang nag-destroy nung builds, I mean nag-build. Siya po ay nag-destroy ng walls ng Jerusalem at si Nehemiah po siya yung itinalaga ng Panginoon na magbi-build noon under doon sa pananakop ng Persia. So sabi niya, then I said to them, sabi diyan, sino ang kausap niya po dito is yung mga yung mga Israelites. You see the distress that we are in. May matututunan po tayo diyan, mamaya bibigay natin. You see the distress that we are in. How Jerusalem lie waste and its gates are burned with fire. So dito po sa unang linya po, pinapaalala sa atin ni Nehemiah dito na hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan sa kalagayan ng nasasakupan natin. Ibig sabihin, kailangan mo or bago mo ma-address yung sitwasyon, kailangan mo munang i-recognize na mayroong talagang problema. Kasi hindi lang naman ito yung gawa-gawang problema lang, kundi talagang ito ay totoong nangyayari. Totoo na nangyayari po. Kasi minsan ang problema sa mga leaders, hindi nila alam na may problema. Ang alam nila maayos pa yung sitwasyon, maayos naman yung pangyayari or maayos naman yung mga tao. Tapos hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan lang sila or wala silang naririnig. Kasi I've been with one leader po or pastor, hindi ko na lang i-mention yung pangalan, na sinasabi ko na mayroong problema sa church na yon, sa spiritual growth ng mga tao, pero hindi niya nare-recognize or hindi niya ina-address. Kaya hindi niya na-address yung ganong sitwasyon. So dito pa lang po may matututunan na tayo dito. Yung pagkasabi ni Nehemiah na you see the distress that we are in, hindi po ibig sabihin niya na napaka-negative ni Nehemiah. Meron po talagang sitwasyon ang bayang Israel under doon sa pananakop na ng Persia nung panahon na to. Pero kahit negative yung parang sentence, ang sabi naman, hindi naman natapos doon. Kasi ang sabi sa sumunod, come and let us build the wall of Jerusalem. Meaning to say, dito po parang unti-unting umuusad na kahit mayroong sitwasyon, meron namang solusyon. As a leader po, tayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon na gamitin para magbigay ng resolution. Hindi lang puro tayo reklamo. Or, let's say, hindi tayo yung parang pinagmumulan ng problema. After mong ma-recognize na mayroong problema, para yun ay ma-address mo, kailangan kang mayroong solusyon. Kaya like Nehemiah po, come and let us build the walls of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. Meaning to say na hindi na tayo maging kahihiyan o hindi na tayo pagtawanan ng ibang bayan dahil nasira yung ating tanggulan. Kasi po ang walls po ng Jerusalem, ito ay parang nagiging tanggulan ng mga mananakop. I mean, kahit naman sa ang bansa, di ba po? Kung mayroong mga tinatawag na mga walls o yung mga parang borders, ito po yung parang nagiging tanggulan. At maaring isa lang yun. Kasi meron pa pong mga, meron pa pong mga ibig sabihin yan. Isa din sa nakikita natin sa mga social media na yung mga walls po ng Jerusalem ngayon is pinaglalagyan din nila ng mga prayer, yung mga papel, nilalagyan nila doon at naniniwala sila na God hears the prayer pag nandoon sa walls na yon. So, hindi natin alam kasi hindi naman tayo mga Jewish. Pero yun po yung nakikita natin sa mga social media at sinasabi sa mga pag-aaral. Pero isa po sa mga kung merong walls, ito po ay nagiging tanggulan para sa bayang iyon. Ang sabi sa verse 18 po, and I told them of the hand of my God, sa pamagitan po ng Panginoon, ng Diyos, which had been good upon me. Meaning to say, may negative na situation, may pangit na sitwasyon, pero sa paanong paraan na ang isang leader na katulad ni Nehemiah, nakikita niya pa rin ay yung goodness ng Panginoon.
ito din po ay nangungusap sa atin ngayong gabing ito. Kasi minsan kapag meron tayong pangit na sitwasyon, imbes na sabihin mo yung mga pangit na sitwasyon o i-detailed mo yung mga kapangit-pangitan na sitwasyon, why not natingnan mo yung mercy at yung goodness pa rin ng Panginoon. Kasi po, yun ay pagkakaroon ng good vision, good eyesight, hindi bad eyesight or poor eyesight. Kaya sinasabi niya dito, the hand of my God which had been good upon me. Talagang mabuti ang Panginoon, yung mercy niya, yung kahabagan niya ay sumasagana kahit nandito kami sa pagkawasak or sa distress na meron kami. At ang sabi niya, and also of the king's word, ito na po itinutukoy niya dito yung king of Persia, that he had spoken to me, kumbaga pumayag, kasi pumayag po na i-build yung Jerusalem o yung walls ng Jerusalem. So they said, let us rise up and build. Yung mga tao na po ang nagsasalita dito. Then they set their hands to their good work. So, magda-dive deep pa po tayo dyan. Again po, yung pinag-aaralan natin ngayong gabing ito para sa mga bagong pasok lang, example of a visionary leader. We are using Nehemiah chapter 2 verse 17 to 18. Kaya po, ang sabi po dito sa mga bakit natin mako-conclude na si Nehemiah ay isang visionary leader, number one, nakikita niya po ang problema. Yan yung sinasabi ko kanina. Doon sa verse 17, di ba po sa unang line, ang sabi, you see the distress that we are in. Meaning to say, kahit ikaw ay visionary leader, kailangan mo pa rin makita na mayroon talagang problema. Hindi ka magmamaang-maangan na walang problema. Yun po ay nangungusap sa atin ngayong gabing ito. Kasi po, mahirap magkaroon ng solusyon kung nakikita mo walang problema. Ano solusyonan mo? Ano bang meron? 'Di ba po? Ang hirap nun. You saw the problem. Number 2 po, kahit may problema naman, you had a vision. A God-given vision. Come and let us build. Naalala po natin yung mga key characteristic ng leadership, ng visionary leadership last time. Sinabi po natin na yung vision na natatanggap mo sa Panginoon, kaya mo itong i-communicate sa mga tao. Hindi yung parang labo-labo na hindi mo alam kung saan pupunta or ano yung gagawin. Si Nehemiah po, maliwanag yung vision na sinasabi niya o sinishare niya sa bayang Israelites. Yung mga Israelita po, come and let us build. Ganon kaliwanag yung vision. Next week, matututunan po natin sa Habakuk kung ano po yung sinasabi doon pag natatanggap ang vision. And number 3 po, he communicated the vision. Ito na yung sinasabi ko. He shared what God had placed in his heart. Kasi po ang vision, ito yung something na inilalagay ng Diyos sa puso mo or maaaring picture sa mind mo or parang sa imagination mo. Kasi po, God can also speak to us through vision. Katulad ni Peter po, katulad ng mga Old Testament guy and even the New Testament guy, even si Paul po nung siya ay nagmi-ministry, God can speak to us dreams. Yun po yung pag-aaral natin sa mga last week nitong August. At God can also speak to us through the prophetic na mga voices po. Yung mga prophetic, yung mga propesya, a New Testament prophecy po na sinasabi. Pag yun po ay nailagay na sa puso natin, yung mga napapakinggan natin or nare-receive natin sa mga lingkod ng Panginoon or even first hand na nagmumula sa Panginoon, after mong ma-receive po yun, kailangan mo ding i-communicate sa mga tao. Kasi katulad ng opening ko kanina, a vision, hindi po siya yung ikaw ang gagawa lang. A vision is always something na meron kang team na ibibuild para mangyari yung dream na yon. Makikita po natin si Nehemiah, ang vision ng Panginoon sa kanya maitayo ulit ang walls ng Jerusalem. Pero kaya niya bang gawin yun? Na mag-isa? Hindi. Kahit gaano ka kagaling at ikaw na pinakamagaling na leader, hindi mo kayang gumalaw ng mag-isa. Kailangan mong matutunan yung mag-distribute
or mag-designate or mag-assign para sa mga specific na mga gagawin ng mga tao. Immobilize po natin yung mga tao. Nag-overlap na ako. Yun po, sa pang-apat po natin na point, dito po sa verse 18, sinasabi, di ba, let us rise up and build. So, sinasabi ni Nehemiah, tumayo tayo, tara, gawin natin to. So, yun po yung ini-establish ko sa inyo noon pa man, na kapag meron kung merong pinapakita sa iyo ang Panginoon, kailangan mo ng kasama. Ganun po yung pagiging leader. Kasi po ang boss, sasabihin niya, gawin mo to. Pero kapag leader, gawin natin to. Doon natin makikita ang totoong leadership. Ginagawa mong kasama ang Diyos at ina-impluwensyahan mo yung mga tao o ini-inspire yung mga tao na gawin na kasama sila. Okay, let's continue. So number 4 po, he inspired people to act. Si Nehemiah po ang tinutukoy dito. And number 5 po, he mobilized the team. Kasi katulad po nung sinabi ni John, si Maxwell, teamwork makes the dream work. So dito po natin makikita yung mobilization. Pag sinabing mobilization po, parang halimbawa, kung ikaw yung parang head ng police station na yon, hindi ko lang tawag doon kung hepe ka ba or basta yung pinakamataas na ranggo doon sa police station, si specific na police station doon. Kaya mong immobilize yung mga under mong mga PO1 or mga basta yung mga ibang ranggo, mas mabang ranggo sa'yo para gumalaw. Ganun po yung pagmomobilize. Hindi mo lang yung parang uutusan sila na gawin nila itong pinapagawa ko, kundi gawin natin tong kasama ako. Ganun po ang leader. They set their hands to this good work. Yun din po yung sinasabi sa last verse ng or yung last sentence ng verse 18. So again po, bakit natin consider na si Nehemiah isang visionary leader? Number 1, he saw na mayroong problema. Number 2, he had a vision. And number 3, kino-communicate niya yung vision na yon. And number 4, ini-inspired niya yung mga tao para sila ay gumalaw or mag-act. Hindi lang sila, kundi kasama yung leader. Kasi meron nga akong sinishare kanina sa mga nasa Pilipinas po. Tawag dito, yung palatandaan daw na sinusuportahan mo yung leader o yung pastor mo, lagi kang nandoon. Pero minsan may mga sitwasyon na baliktad ang nangyayari sa mga ibang churches. Like, yung pastor yung nawawala sa mga gawain. Kaya paano yon? 'Di ba? So doon natin makikita yung pagiging boss at pagiging leader, totoong leader. A leader, you need to be always present kahit sa anumang gawain. Or meaning to say, kahit wala ka doon sa gawain na yon, pero alam mong meron kang impluensya, bakit nagpapatuloy yung gawain na yon? Kasi meron ka nang namomobilize ng mga taong tumayo doon. Hindi naman po pwedeng nakaupo ka lang at wala ka nang ginagawa. Continue po tayo, baka maligaw ako sa mga pinagsasabi ko ngayong gabing ito. Lastly po, maglalas na po tayo. Leadership lesson po natin ngayong gabing ito, si Nehemiah, tinuturo po sa atin na siya po ay visionary leader dahil ulit-ulit, nakikita niya ang problema. After niya makita yung problema po, actually, napagbaliktad ko to, kailangan munang isik niya ang Panginoon. Kasi after niyang masik ang Panginoon, doon muna marireceive yung vision. And then after ma-receive po yung vision na yon, doon niya kayang dalhin yung burden para sa mga tao. At after niyang ma-receive yung vision na yon sa pamagitan ng paghanap niya sa Panginoon, dalhin niya yung burden na yon, kailangan niyang mai-communicate ng maayos o kailangan nating mai-communicate ng maayos sa mga tao. After natin mai-communicate sa mga tao, immobilize natin sila. Immobilize natin na gumalaw ang mga tao. Huwag po tayong maging octopus leader. Mayroon ako na-share dati na isang shared post po sa social media na parang yung pastor, ginalawan niya lahat. Para siya naging octopus. Ilan po ba yung parang galamay ng octopus? Marami po, di ba? Hindi ko alam kung 8 po. 8, Octomay. octo, kaya 8. Octagon, parang ganon. So, 8. So, yun po. Minsan po yung mga leader sa church, it's either pastor or ikaw ay tawag dito or ikaw ay
key leader, parang gusto mong akuin lahat kasi ayaw mo mabigatan yung mga tao. Pero hindi po yun healthy na leadership. I learned this from my mentor po. Yung ako yung nagsisimula pa lang sa pananampalataya noon. She always builds yung mga taong tatayo sa isang ministry. Like for example, sa evangelism, sa discipleship, sa Bible study, iniimpluwensyahan niya na kahit kaya niyang gawin lahat, iniimpluwensyahan niya na mayroong mga tatayo sa ministry na yun. Kaya dati, nung 2 years Christian pala ako, kahit hindi ko pa naunawaan yung mga bagay-bagay, nagugulat kami dati kasi kahit sa mga kabataan, pinapahawak kami ng court ministry, pinapahawak kami ng street evangelism, pinapahawak kami ng isang ministry, kahit alam namin hindi pa kami ganun kakayang or hindi pa kami karapat-dapat. Pero yung principle na matututunan po natin doon ay hindi niya lang minobilize na sinabing gawin mo to or gawin natin to, kundi merong pag-aaral kasing ginagawa. Biruin mo yung dedication namin dati si Ate Nanay Dolly and Ate Jazz makakapagpatotoo dito. Nag-aaral kami ng 1 to 3 p.m. Tapos magmemeryenda kami, tapos lalabas na, hayo na. Ganun ka-pure noon kasi may vision na masakop yung buong Tondo sa loob ng ilang like 1 year or 2 years yung program na yon at lahat noon pinupuntahan namin kasulok-sulukan ng buong kasulok-sulukan ng Tondo, namimigay kami ng mga Bible tracts, nag-share kami, yung mga ganung pong experience, yun po ay talagang patotoo na kung merong vision ng isang leader, kahit siya ay nagsimula po na kaya niyang gawin lahat, pero hindi po tatagal ang isang leader na gagawin niya lahat yun sa pangmatagalang panahon. Kasi limited lang po ang time natin sa mundo. Limited lang. Alam niyo po yung leader na yon, ako personal nakasama ko lang siya way back 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Almost 6 years. Pero grabe yung naging impact niya sa buhay ko. Hindi niya sinasabi na leader siya, hindi niya sinasabi na pastor siya, pero without any like position, ang mas matindi po, nag-influence siya sa buhay ng mga tao. And tingnan natin ngayon yung mga bunga niya. Hindi po ito yung mga bunga na parang nawawala, kundi ito yung mga bunga na nanatili. 'Di ba? Like for example, si Nanay Dolly nakakapag-lead ng isang house church, si Kuya Paul and Ate Tin nakakapag-ministry sa mga street evangelism. Merong mga kahit si Ate Vec na nasa ibang church na. Ibig sabihin po, lahat sa atin ngayon ay ginagamit ng Panginoon at ito ay mga bunga dahil meron siyang pinaglagyan na mga sisidlan niya para ikas yung vision. Even ako, hindi ko alam na pagdating ko ng Korea, nagagamitin pa ako ng Panginoon after all na mga decision na ginawa ko. I mean, sa Pilipinas po, punta na ako sa testimony. Sa Pilipinas, ano lang ako ng 5 years sa full-time and then nag-decision ako na magtrabaho. Tapos nung nawala ako noon sa ministry, akala ko hindi na ako makabalik. Tapos nakapunta ako dito ng Korea. Pero bago ako nakarating ng Korea, meron nang binibigay na vision sa akin ng Panginoon na na-share ko po noon kay Ate Agnes. Siya makakapag-testimony noon na may mga vision akong na-receive noon. Hindi ko sinasabi na sure na ako nung panahon na yon na it is a God-given vision. Sa apartment na pinupupahan ni Nanay Dolly, maraming nangyari sa akin doon. Kasi doon sa part na yung part na yon, yung humble beginning ko na yon, yung mga season ng prayer and fasting ko, isa lang sa vision na maliwanag sa akin noon. Doon sa vision na nakita ko noon sa prayer, during my prayer and fasting at that time po, merong mga manampalataya na nangangailangan ng tulong. Manampalataya na, hindi mga bagong manampalataya. Secondly, sa lugar na yon, na nakita ko sa vision na yon, may mga bundok. May mga bulubundukin siya. At that time na sinishare ko yun kay Ate Agnes noon, ang akala ko noon sa Baguio ako tinatawag ng Panginoon. Kasi may mga bulubundukin doon. Pero hindi ko alam noon, pagdating ko sa Korea,
It is a confirmation that a vision and dreams from the Lord. Yung tao po na pinagsabihan ko lang na yon 6 years ago, nag-iisang tao lang yon. Kasi siya lang yung pinagkakatiwalaan ko sa buhay ko at that time. Simula nung nawala na noon yung nagsimula sa amin. And then, pagdating dito, hindi ko inaakala noon na makakapag-ministry pa ako dahil isang dream. Doon sa Kisuksa namin before, si Rod, kasama namin, yung Kisuksa po yung parang apartment ng company. Meron akong isang panaginip noon na tanghaling tapat, ng Saturday po, hinahabol ako ng isda. Malaking isda yun, parang Jonah talaga siya. Tapos, na-vision out ko noon, para akong nakain ng isda noon, tapos pagkagising ko, nahulog ako doon sa hinihigaan ko. Ang pinag-sharean ko noon is si Ate Ted. Yung mga Bible study namin dati dito, si Ate Ted lang pinag-sharean ko. Pero hindi ko alam kung napakinggan yun ni Rod at yung isang kasama namin noon sa Bible study. Ang sabi noon ni Ate Ted sa akin, yung Bible leader namin dito, na isang ginamit ng Panginoon para makabalik yung fire ko sa ministry at sa mga Bible study. Isa yung tumatak sa akin, ang sabi niya, "Bunso, baka may pinapagawa sa'yo ang Panginoon na tinatakbuhan mo." At that time, hindi maliwanag sa akin, pero ito is a confirmation yung sinabi niya. Meron akong tinatakbuhan na pagkatawag sa akin ng Panginoon. Kasi, nung nasa ministry ako for 5 years, full-time ministry, tapos nagtrabaho, kahit may mga vision ang Panginoon sa atin at may mga dreams para sa atin, kung hindi ka pa ready, dun sa duration na yon, kailangan kang i-prepare ng Panginoon. Hindi dahil sa ipinakita sa'yo yung vision na yon, agad-agad makaposisyon ka na doon. Remember Joseph? Di ba po? Kahit ipinakita na nung kabataan niya, naluluhod sa kanya yung kanyang mga kapatid at kanyang magulang. Pero hindi naman agad-agad nangyari yon. May mga pag-aaral na nagkaroon pa ng dekada bago siya talaga nakarating doon sa ganong posisyon. Even King David, nung siya ay inanoint ni Prophet Samuel, may vision na ang Panginoon sa kanya noon. Merong siyang posisyon na pagdadalhan. Pero it takes 13 years pass bago nakarating doon si David. I'm sharing this to you po, yung mga ganitong vision po, kasi hindi ko to share sa mga ibang group. Kasi ang ano ko noon is hindi pa nila kayang nguyain, hindi pa nila kayang gawin. At kung iniisip nyo ito'y gawa-gawa ko, may mga tao pong makakapag-confirm ng mga vision and dreams na pinag-sharean ko ng mga sinabi ko. So, dito ko po tatapusin yung pag-aaral na to, at maaring sa inyo po, like yung sinishare sa akin ni Ate Vanji, kakapasok niya lang, maaring sa atin yung pag-aaral na ito ng leadership, iniisip natin, hindi naman para sa akin to, hindi naman ako leader, wala naman akong kalingkingan bilang mag-lead, pero isipin po natin to, ito man ay leadership o ito man ay workers training, ito po ay pagsasanay sa atin bilang mga manggagawa ng Panginoon para magamit niya tayo sa kanyang ubasan. Kahit mayroong vision na pinapakita sa iyo ang Panginoon, let's say for example, gamitin natin example sa Tivanchi, ang vision na nilalagay sa kanya ng Panginoon sa kanyang puso, katulad ni Nehemiah, ay madala niya yung buong pamilya niya sa Panginoon. At nangyayari na ngayon. Kahit nasa Pilipinas na yung asawa niya, inimpluwensyahan niya na magbasa, lahat ng mga Bible study, atinan, as a fellowship nila, yung kanyang mga anak, patuloy niyang pinapaalalahanan, kahit yung tita niya na nasa Bataan, kahit yung mga partner ng kanyang mga anak, yung mga ganong klase pong hakbang, iniisip mo hindi ka leader, pero yun po ay leadership na. Kasi minsan nag-iisip tayo or nag-overthink tayo na hindi naman ako pang leader hindi naman ako pang malalaking, alam mo yun, yung parang nagkakas ng vision, alam na alam ko yung sinasabi ko at alam ko yung buong Biblia. Minsan meron tayong standard
na 'pag hindi yun na-meet ay parang hindi tayo kwalipikado. Pero po tandaan natin, itong mga pag-aaral na 'to, tayo ay nagkakatulungan na maitatag ng Panginoon sa atin yung mga ipinapakita niya o yung mga nilalagay niya sa puso natin. At isa na uulit-ulitin ko, kahit meron ka ng vision para sa future, hindi agad-agad dadalhin ka ng Panginoon doon. Kasi 'pag hindi ka pa ready, ang mangyayari lang sa'yo, imbes na magiging encouragement yun, magiging discouragement yun. Halimbawa, kahit ang bata gusto niya maging pulis at maging nurse or ano pa mang pangarap niya, hindi naman agad-agad eh. Mag-elementary muna siya, mag-high school muna siya, hanggang sa nagbabago na yung mga dreams niya at mga pangarap niya sa hinaharap. Pero po, sa ating bilang mga tinawag ng Panginoon, be like Nehemiah. Magpagamit po tayo sa Panginoon mightily. Mag-set tayo ng example. Makita natin yung problema, pero kausapin natin ang Panginoon sa problema na dinadaanan natin at makikita natin na mayroong sagot ang Panginoon. Pagpalain tayo ngayong gabing ito at dalangin ko po na tayo ay na-mobilize. Next week po, we will be focusing on Habakkuk 2 verses 2 to 3. So yan po yung assignment natin. Pwede po natin siyang pag-aaralan in advance.